Morning po ulit. May mga nagko-comment at nagmimensahe sa akin at sasabing maaari naman siguro, Brad, natanggal mo lang yung face mask o di kayo yung face shield. Total malayo naman. And then, para daw makita yung facial expression ng inyong likod habang nagsasalita dito sa harap at habang nagme-mensahe. Katwiran pa naman po natin is that gusto lamang po natin sumunod sa protocol. Subalit sa distansya nga natin na to, sa layo nga natin na ito, safe kayo sa akin. Huwag lang ako talagang bumahin dito sa harap. Pagbahin ko lang siguro makakarating sa inyo. Okay. Nasa pangatlong leksyon na po tayo sa ating serye na tinawag nating The Promise. At nag-umpisa po tayo sa pangako ng Panginoong Hesus na sinabi niyang, hindi kita iiwan. I will never leave you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. At ang sabi pa niya na pinakauli sa lahat ay yung matapos siyang umakyat o bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, pumayo kayo ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat o sa buong mundo. At ang kanyang pangako, I am with you always. Noong nakaraang linggo, tinalakay po natin ang pangako kay Abraham. Na bagamat ang sabi ng banal na kasulatan, Abraham was hoping against hope, or against all hope, Abraham hoped. At ang katuparan ng pangako na yan nangyari pagkatapos po ng 25 taon. Nagkaroon si Abraham ng anak ayon sa pinangako ng Diyos. 25 years. Kahapon, mayroon tayong karanasan kalahati noong 25 years. 13 years in the making. Hindi pa po lumalabas noon si Binis. Kasama na natin sa ating mga pag-aaral. Or pagkatapos lumabas si Binis o si Kulot, kung inyong mga matapatin. Nag-umpisa na kami mag-Bible study ng kanyang ama, Jasper. And then, 2 weeks ago, nagpahayag na gusto niyang ibihis ang Panginoong Hesus. Matapos ang talakayin mo sa kanyang midweek service, ano nga ba ang iglesia ng Panginoong Hesus? Ano nga ba ang church? At sa church, sabi ko, CH side by side, kung wala ka sa gitna, hindi po ang church. Kasi you are inside ang kailangan. At kahapon, naisagawa po natin ang baptism doon sa kina Sister Imelda at Jake Ampito. Promise. 13 years in the making. Sabi ni Brother Jake, tinalo niya ako. Ako, 10 years naghintay sa akin si Imelda. Promise. Ngayon po umaga, bagamat Psalm 23, kung niyo po titingnan maigi, ang outline ko po ay nakahanda sa Psalm 23. Pero habang hinahanda ko, iba ang na-develop at iba ang nag-develop. At siguro ito ay magiging prelude para sa Psalm 23. And naniniwala ako magiging prelude na sa Psalm 23. Safe alone. Telegrama po yan. Either it is infamous or ito siya ngayon ay isang kinikilalang isa sa pinaka-tanyag na telegrama. Ewan ko kung maintindihan pa ng mga bata ang telegrama. Dati-rate, wala pang text. Dati-rate, pagka tatawag ka ng telepono sa long distance, pipila ka pa. Dati-rate, hindi real-time matatanggap ang mensahe mo. 1 linggo, 2 linggo pagka snail mail. And then nauso yung Morse code. At may papadala nga itong telegraph na tinatawag. Safe alone. Ano kayo magiging damdamin mo kung safe alone ang ipapadala sa iyo? Mag-isang ligtas. Galing po ito noong 1873. Ipinadala ng isang nanay na naghihinagpis. Dahil nawalan siya ng 4
na dalagang anak o 4 na babaeng anak sa isang trahedya sa karagatan sa Atlantic Ocean. Ang pangalan po ng barko ay yung SS Gulf Harbor o Boniface III na lang ang kanyang pinanggalingan na pangalan. At ito ay bumangga sa isa pang barko sa Atlantic Ocean. Marami pong nasawi. Itong nanay na to, dahil nauna siya kasama ang kanyang mga anak, dahil naghahanda sila para sa gawain ng Panginoon at naghahanda sila para tulungan ang isang mangangaral na si Dwight L. Moody doon sa Inglaterra, pinauna sila ng kanilang padre at pamilya. Nga lang, nagkaroon ng disaster. Umubog, matapos mabangga, at siya lang ang mag-isa ng buhay. Sa pagkakataong ito, siguro nagtatanong ino, nasaan ang Panginoon, nasaan ang pangako? Where is God in all of this? Maaaring nayanig din sa pundasyon ng kanyang pananampalataya. Maaaring nag-iisip din siya na saan ang Panginoon sa mga panahon na gaya nito? Stay alone. Nasaan ang pangako niyang hindi niya kami iiwan? Bakit ang mag-isa na nakasurvive sa isang collision sa Atlantic Ocean? Stay alone. Mag-isang ligtas. Ano kaya ang damdamin naman noong tumanggap nito? Ang damdamin ng tumanggap na may pinagdadaanan, bagamat abogado itong tumanggap na ama, may pinagdadaanan siya sapagkat nagkaroon ng malaking sunog doon sa New York noong 1871, 1872, at kasama ang kanyang mga ari-arian sa mga nasunog. Bagamat abogado po siya, habang hinahanda niya yung ibang mga bagay-bagay patungkol sa kanilang mga ari-arian, pinauna niya yung kanyang pamilya, hindi siya kasama na sumakay sa barko na banggit. Dahil iniisip niya, safe ang mga anak ko. Ano kayong damdamin niya, no? Matanggap ang text na kagaya nito. Alam po ninyo, noong may sakit ang tatay ko, ang kinatatakutan ko talaga ay mag-ring ng telepono. Alam niyo yun? Pagka ang isang mahal mo sa buhay, may karamdaman mo sa mahal mo sa buhay, ay may pinagdadaanon sa mahal mo sa buhay, alam mo, nakaratay sa banig ng karamdaman o nasa ospital, ang ayaw na ayaw ko talaga ay mag-ring ang telepono. Hindi sa kawalan ng pananampalataya. Kasi tinuruan ng sarili na I will praise you in this storm. Ano man ang unos na dumating sa ating buhay, pupurihin pa rin kita, Panginoon. Turuan mo lang pupurihin kita. Ano man ang dumating, isipin natin, kalooban mo yan, Lord, so pupurihin kita. Turuan mo lang talaga na matuto ang puso kong purihin kita. Isipin mo ang amang ito, na tumanggap doon sa mensahe sa telegrama na mag-isang naligtas, ay isang ama na naghahanda para sa isang evangelistic meeting para sa cause o para sa gawain ng Panginoon sa Inglaterra. Nasa New York sila, pupunta pa ng Inglaterra dahil lang sa kagustuhan niyang makatulong sa isang evangelist. Nasaan ang Panginoon sa mga pagkakataong ito? Nakakayanig ng pananampalataya, di ba? Mag-isang naligtas. Habang nakasakay siya sa barko, papunta ng Inglaterra. At nandun sila malapit sa parte kung saan lumubog ang kinalululanan ng kanyang mga anak, nilapitan siya ng kapitan. Parehong daan ang dinaanan. Ang dami sigurong memories na bumalik sa kanyang isipan, ano? Kaya niyang i-imagine paano nagsigawan ng kanyang mga anak. Kaya niyang i-imagine paano naghahanap ng ama ang kanyang mga anak. Ang
lahat ng mga bagay-bagay nito, siguro pabalik-balik sa kanyang isipan. Nung malapit sila sa dako, kung saan pinaniniwalaan nandoon ang lumubog na Boniface III. Lumapit ang kapitan at sinabihan siyang dito o nasa dakong ito lumubog ang mga anak. O ang barkong kinalulunanan na naging sanhi ang pagkasawi ng 4 na mga anak. Hindi ko alam paano kaya react. Pati ang mga crew, pumunta siya sa taas, hindi niya ang paligid. Hindi ko alam talaga paano mo i-imagine. Alam niyo, nung panahon na yun, hindi magulo ang dagat. Alam niyo yung dagat magkaminsan na parang papel? Di ba? May dagat na magkaminsan pag titignan mo yung dagat parang papel. Ganun kapayapa ang dagat. Mayroon din naman pagkakataon na ang dagat ay halos hindi mo ma-drawing kasi tuloy-tuloy ang alon, tuloy-tuloy ang hampas nito, di kaya ay malakas ang hangin na humahampas sa mga alon na yan o nag-drive sa mga alon na yan. Noong panahon na to, habang dumadaan sila ay talagang hindi mo matatawarang kapayapaan na parang papel ang buong karagatan. Pati ang mga crew. Kaya ang amang ito na tumanggap ng mensahe na nagsasabing mag-isang naligtas. Kailangan siguro paglabanan, ano? Kaya ba niyang tumayo sa pangako ng Panginoon Jesus, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, lagi mo akong kasama. Hindi rin nagtatanong siya, kung hindi mo pababayaan, bakit niwanan mo? Bakit nabayaan mo mga anak? Tingnan po ninyo maigi. Samahan po ninyo ako. Ito siguro paulit-ulit sa kanyang isipan na saan ang pangako mo. Hindi mo kami iiwan, na saan ang pangako mo, lagi mo kami sasamahan. Siguro nagkaroon siya ng faith-wrenching experience. O siguro nakipagpambuno siya sa kanyang sarili, nakipagpambuno sa Diyos, na sasabihin, Panginoon, paano kita aasahan sa mga pangakong kagaya nito? Panginoon, paano ako maniniwala sa mga kagaya nito? Gayong andito ako at alam ko, naririnig ko ang sigaw ng mga anak kong nasawi. Dito mismo sa dagat at sa papi nito. Kahanga-hanga itong tao. Labas niya ang kanyang papel, labas niya ang kanyang pen. Nag-umpisa siyang magsulat. Nabasa niyo na ang kanyang sinulat. Alam ko, memoryado niyo yung kanyang mga sinulat. Pero makakatulong kung malaman natin paano nga ba niya pinaglabanan ang kawalan ng pananampalataya. Nag-umpisa siyang magsulat. Ito ang kanyang sinulat. When things like a river, I can lift my way. Nung makita niya payapang-payapa ang karagatan, sabi niya, kung ang kapayapaan na kagaya ng isang umaagos na ilog dumarating sa daanan ko, o dili kaya'y yung sorrow, yung kapighatian, kagaya ng mga daluyong, kagaya ng mga waves alon sa dagat. Or when sorrows like sea billows roll. Alam niya na maaaring mawala din siya sa karagatan na yan. Sabi niya, anumang mangyari sa akin, ikaw ang nagturo sa akin. You have taught me to know. Sa awitin, sinasabing, you have taught me to say, para lang mag-match nung sa way. Pero ang original na feeling niya ay, ikaw ang nagturo sa akin na alam ko, you have taught me to know that it is well, okay lang po, it is well
it is well with my soul. Pangalan ng abogadong ito ay si Horatio Spafford. Isinulat niya ang mga kataganyan at ang mga versikulong susunod noong 1873 na hanggang ngayon 2020 kinakanta pa rin natin. Hanggang ngayon sinasariwa pa rin natin ang karanasan na yan. Ang masasabi ko, bukod tanging pananampalataya na nagsasabing kung may kapayapaan akong ganito, meron din akong pinagdadaanan na kagaya ng daluyong na dumating din sa buhay ko. Kagaya naman naranasan ng nakaranas kay Rolly, nakaranas kay Ulysses. Sa pagnanais ko talaga na mapuntahan sila, mapahaginan, at nawa huwag manghina ang mga pananampalataya, kundi bagkos tanggapin. Tanggap ni Horatio. Whatever my lot, anumang kahihinatnan ko, anumang bagay na ibibigay mo sa akin, tatayo ako sa pangako mong hindi mo ko iniwan, hindi mo ko pinabayaan, kasama mo ako. Sa second stanza, mga kapatid, tingnan niyo maigi. Ang ganda ng kanyang second stanza na hindi natin gaano kinakanta. Sabi niya, kahit na si Satanas, kagaya kay Job, ang bagay na ito, maalala ko habang binabasa ko, though Satan should buffet, kagaya ni Satanas, sa pinayagan ng Diyos, nasubukan si Job at ibinigyan niya ang lahat-lahat, inubos siya lahat ng ari-arian ni Job, inubos siya lahat ng mga anak ni Job, inubos siya lahat kahit na ang kanyang sariling physical health. Sinagtan ni Job ng boils o piksa mula talampakan hanggang sa tugtog ng kanyang ulo, hanggang sa kanyang hininga ng bumaho, na ano pa sasabihin ng kanyang asawa, curse God and die. Sabi ni Horatio, though Satan should buffet, though trials should come, dumating man lahat ng pagsubok, lahat ng mga bagay-bagay na ito, ang sabi niya, let this blessed assurance control. May katiyakan. At ang kanyang sinasabi, na si Kristo, nakita na niya ang helpless na kalagayan ko. At hindi nagkait na ibigay ang kanyang sariling dugo para sa kaligtasan ko. What a faith! Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control. There is the controlling power. Let this blessed assurance control. Kinakanta natin before the throne of God. We stand. We stand perfect. We stand without stain, without blemish. We stand holy. Para kay Horatio, sabi niya, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless state, na tiningnan ng Panginoong Jesus ni Kristo ang talaga namang napakahirap kong kalagayan at hindi pinagkait na ipagkaloob sa akin ang kanyang dugo. Aking mga kasalanan, the bliss of this glorious thought. Iniisip niya lang yung mga nasabi niya sa taas. Ang aking mga kasalanan, dahil binigay ka niya sariling dugo, ang sabi niya, the bliss of this glorious thought. Kalagayan ng katayuan ko dito lang sa pag-iisip na hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak para sa aking kaligtasan. Hindi niya pinagkait ang kanyang dugo para sa akin. Sabi niya, hindi lang isa may sino, kabahagi, kundi kabuuan ng aking mga kasalanan. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Kaya kanyang sasabihin is, praise the Lord, oh praise the Lord, oh my soul. What a faith. What a faith. Dahil dito, kinikilala
ang It Is Well With My Soul is one of the most influential hymn that has stood, influenced, and encouraged millions from generations to another generation. And generations to come, mananatili po yan na magiging kalakasan, mananatili po yan na magbibigay ng encouragement, magbibigay ng magandang patutuo tungkol sa isang tao na umasa at sumandal sa Diyos, standing to the promises. Ang naglapat po ng musika o ng melodiya ay si Philip Bliss. Ang kanyang tulong na sinabing, itong tulong ito na kinakanta natin magkaminsan, either you sing that with 4-part harmony or you sing that na may choral o awitin mo man yan na may accompaniment, ganun pa rin ang sasabihin niya, itong pangalan ng barkong lumubog, ang kanyang sinasabing, ito ang tulong niya. Nakakatuwa. Hindi mo mahihiwalay yung tono, yung melody doon sa nilalaman. At higit sa lahat, hindi mo mahihiwalay na dahil, ewan ko, alin nga ba ang totoo? The song immortalized the message or the message immortalized the song? Hindi ko na tuloy malaman, ano? Pwede ba na ilagay natin yung It Is Well With My Soul, napalitan kaya natin ng rap, palitan kaya natin ng ibang tulo, pero hindi. Ang dami nang gumawa ng renderings nito, pero parehong tulo pa rin ang ibinibigay nila. Kaya nagpang-abot si Philip at saka si Horacio. Kaya yung awiting ito, inabutan natin as is. It is well with my soul. Mga kapatid, nakakatuwa siya. Marami sa mga Kristiyano pagka may pinagdadaanan, ang iba nasa denial. Kanina po, kausap ko lamang kahapon. Kanina, bago kami pumunta dito, nalaman ko ng kapitbahay ko, pumanaw na. Binisita ko lang po kahapon. Sa matagal na panahon, nalaman ko na may karamdaman. Ang lagi kong ino-offer at sinasabihin ko yung mga kapitbahay, mga kumanlalapit sa kanya, pwede ako. Alam kong may magagawa ako. Yung training ko sa guidance and counseling, alam kong may magagawa ako sa kanya. Kaya pagdaan kahapon ni Angie, nung nasabi niya, andyan na sa baba, sabi ko, sige, pupuntahan ko rin. Kinausap ko kahapon, nag-usap kami. Kaso ayaw mag-open up. Wala pagkakaiba yan sa isang doktor na nakikita ng doktor ito, may problema ito, pero ayaw niya sabihin sa akin anong problema niya. Anong gagawin mo? Tinadaan ko ng dahan-dahan, pinapapasok ko sa usapan na sana sabihin niya lang yung mga bagay-bagay na ito. Pag-usapan namin, ano ba talaga natatakutan mo? Ano ba talaga nangyayari sa iyo? Yan na. Natatakot ko kung saan. Yan. Kikilid-balikan na siya. Ilang linggo ka sa ospital. 3 linggo. Tapos, inumpisahan ko para maintindihan niya na nararamdaman ko. Sabi ko, alam mo ba, noong nadisgrasya ako, ilang araw din ako dyan. Alam ba, 13 baliko sa aking mga tadyan. 13! Alam mo ba na dapat din bubutasan yung dito ko dahil may tubig yung baga ko. At natatakot talaga ako dahil sabi ko, takot na nga ako sa injection. Nakita ko yung pagbutas sila ganito kalaki. Iniisip ko kung paano butasan dito dahil nakita ko yung tatay ko. Binutasan din dito. Aspirate. Kaya abot-abot yung dalangin ko, Lord. Alam mo, takot ako sa karayong. Pwede ba wala na lang ito? Kaya ako natatawag na spoil. Dahil nung binaba ako, tinignan talaga. Ang tawag? Hindi. Yung para sa buntis. Nung in-ultrasound, sabi nung doktor, hindi ako tumingin sa iyo eh. Paano nawala yung tubig? Ako tumingin sa iyo eh. Nung binitbit ka doon sa emergency, ako tumingin sa iyo. Hindi ka halos makahinga. Dahil alam namin na yung lamok na 13 ribs na bali sa iyo,
Either blood yun or tubig. Bakit wala? Yung umili. Yung magsasalita ng diretsyahan. Alam mo yung dinala ako doon sa para ultrasound. May 10 nakapila pero nasa wheelchair ako. Tapos sabi, unahin natin to kasi pinakamatindi ang inabot dito kaysa sa inyo. Inuna ko doon and then hindi na ako inilipat. Nasa wheelchair ako, doon na niya pinakita, ayan, yan, gumagalaw-galaw na ganyan, yan yung lungs. Tapos yan, kita ko yung ribs, paano naghiwalay. Kita na yung ribs sa likod, paano na, diretso lang siya eh. Halos ganyan lahat. Ito totoo. Yun yan yung makikita ko pala. Pero yung sa harapan, talagang humiwala siya, pumasok siya. At then sabi niya, ito daw, may tubig. Bakit nasaan? It is one with my soul. Tingnan niyo maigi. Hindi siya nasa denial. Ang iba kasi denial eh. Ang iba ayaw tanggapin. May problema. May problema. Sa kanya wala siya sa denial. Si Horacio, tanggap niya. Sinasabi niya na yung kanyang kalungkutan o yung kanyang pinagdadaan ng paghihilagpis kagaya ng mga alon sa dagat when sorrows like sea billows roll. Diba yung alon, kapag pumalo yung isa, hindi naman isa, dalawa lang eh. Tuloy-tuloy yung pagpalo ng alon na yan. When sorrows like sea billows roll. Wala siya sa denial. Alam niya, nararamdaman niya, andun siya sa punto kung saan lumubog yung sinasakyan ng mga anak niya, ng pamilya niya, at nawalan siya ng 4 na anak. At hindi blind faith. Hindi ipasa Diyos mo lang. Hindi po gano'n ang kanyang katayuan, ang kanyang pananampalataya. Ang sabi niya, anuman ang kahihinatnan ko, anumang mangyayari sa akin, whatever my lot, ikaw. Ikaw ang nagturo sa akin. At alam ko, you have taught me to know. I am in control. God is in control. Thy will be done and not mine. Kaya yung kanyang controlling power, sinasabi niya, let this blessed assurance control. Ang tindi nun. Anong controlling power? Itong assurance, itong katiyakan na ang Panginoong Jesus nakita niya yung ating kaawa-awang kalagayan at hindi siya nagdalawang isip na ipagkaloob ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para sa ating mga kaluluwa. What a faith! Indirectly saying, Lord, ang kalooban mo mangyayari sa buhay namin at hindi ang amin. Indirectly saying, ikaw ang pastor, kordero mo ako, susunod ako saan man ako, dalhin mo saan man ako tutungo. Indirectly saying, you are my God and you will be done, not mine, because I know you are with me, you will never leave me, and you will never forsake me. I know. Naalala ko yung sinabi ni Moses, be still and know that I am God. Kaya siguro marapat na ang awit 23 sa susunod na linggo natin talakayin. Be still and know I am God. Papasalamat tayo sa mga karanasan sa buhay. Papasalamat tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Alam ko, hindi laging maganda, hindi laging bed of roses meron tayo. O nga, may bed of roses tayo, pero hindi exempted doon. Walang rose na walang thorn. Kaya, ano yung mga thorns? It's nice to know that God is in control. Kailangan lang natin gawin, manatili, at alamin na ang Diyos ang nagkakaloob at ang Diyos ang kumukuha at ang Diyos ang nagkagabay sa atin. Mga kapatid, be still and know that the Lord is God.